Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po si Judan Martana Rosales mula sa BSA 1E. Ang report ko po ngayon ay tungkol sa buhay pag-ibig ni Rizal. Si Dr. Rizal ay tunay na kahanga-hanging nilalang. Bukod sa pagiging ophthalmologista, alagad ng sining, siyentipiko, nobelista, manunulat, periodista at reformista ay isa rin para siyang dakilang manginibig. Sa katunayan, hindi bababa sa siyam na kababaihan ang kanyang napusuan. Una na rito sa Segunda Katigbak. Sa Segunda Katigbak ay ang puppy love ni Rizal. Siya ay 14 na taong gulang na dalagita na dapat ng kapatid ng kaklase at kaibigan ni Pepe na si Mariano Katigbak. Kolehiyo ng La Concordia ang kanyang paaralang pinasukan, kung saan rin nag-aaral ang kapatid ni Rizal na si Olympia. Paano sila nagkakilala? Ayon sa iba, nagkita ang dalawa sa Trozo, Manila, kung saan binisita ni Rizal ang kanyang lola na nakatira mismo sa nasabing lugar. May mga nagsasabi rin na nagkita sila sa Lipa, Batangas, kung saan nanggaling ang pamilya Katigbak. Malimit na pumupunta noon si Pepe sa kolehiyo sa La Concordia, hindi lang para dalawin ng kanyang kapatid, kundi upang masulyapan ang dalaga. Pangalawa ay si Leonor na kilala rin sa kanyang palayaw na orang. Siya ay 14 anyos at kapitbahay ni Rizal sa Intramuros nang minsang mag-aral ito sa Universidad ng Santo Tomas. Matangkad ang dalaga at pagsandyan ang kanyang lupang tinubuan. Paano sila nagkakilala? Sa kadahilanan ng magkapitbahay lamang ang dalawa. Madalas makitang naka-standby si Pepe kasama si Orang. Madalas din ang pagsusulat ni Rizal ng liham pag-ibig sa dalaga sa pamamagitan ng paggamit ng tintang hindi nakikita. Paano nagwakas ang kanilang relasyon? May special na pagtingin ng batang Rizal kay Orang, subalit maaaring hindi parehas ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Sa pagtanggap niya ng ibang manliligaw, ni hindi man lamang bumuhos ang luha sa kanya mga mata sa pag-alis ni Rizal papuntang Espanya. Kasunod naman, ang pangatlo ay si Leonor Rivera. Si Leonor Rivera ay anak ng kanyang amain na si Antonio Rivera, na siyang pinsan ng kanyang amang si Francisco. Sa madaling sabi, naging katipan niya ang pinsan. Siya ang inspirasyon ni Rizal sa paglikha ng karakter na si Maria Clara sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ngayon, paano sila nagkakilala? Nagkakilala ang dalawa noong 13 taong gulang pa lamang si Leonor. Hindi naputol ang koneksyon ng dalawang kahit ng ibang bayan si Rizal. Matapos ang 2 taon upang magpakadalubhasa, sa katunayan, nagtagal pa nga ng 11 taon ang kanilang relasyon, at sa panahong iyon, naging inspirasyon ang dalaga sa kanyang pag-aaral. Nagwakas ang kanilang relasyon, noon pa man ay tutol na ang ina ni Leonor na isang filibustero sa pag-iibigan ng dalawa, sa halip na kay Rizal. Gusto nito na may pakasalan dalaga kay Henry Charles Keeping, isang Ingles na inhinyero. Ayaw ni Leonor sa Ingles na ito. Subalit, pilit siyang kinumbinsi ng matigas niyang ina rito. Nagawa pa nitong itago ang mga sulat mula kay Pepe at sabihin sa dalaga na ikakasal na di umano si Rizal sa anak ni Ferdinand Blumentritt. Sa kalaunan ay napaniwala si Leonor sa kasinungalingang ito at piniling magpakasal kay Keeping. Ang pangapat ay si Consuelo Ortiga y Rey. Si Consuelo ay sinasabing pinakamagandang anak dating alkalde ng Maynila na si Don Pablo Ortiga sa panahon ng panunungkulan ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre noong 1869 to 1871. 18 taong gulang ang dalaga. Paano sila nagkakilala ni Rizal? Unang nagkita ang dalawa noong ika-16 ng Setyembre taong 1882. Dahil nga nag-iisa at malayo sa kanyang pamilya at bayang Sinilangan, hindi maiiwasang tumibok muli ang puso ni Rizal para sa iba. Maraming regalo ang hinihandog niya kay Consuelo.
telang gawa sa sinamay, panyong gawa sa pinya, at tsinelas bilang paghanga sa dalaga. Napausulat pa nga ito ng tula na pinamagatang a la Señorita COER. Ngayon naman, malalaman natin kung paano nagtapos ang kanilang relasyon. Hindi na pinalalim pa ni Pepe ang relasyong namamagitan sa kanila ni Consuelo. Ito ay sa kadahilanan nakatali pa siya kay Leonor Rivera noong mga panahon na iyon. Sa pangdahilan ay ang pagtingin ng kaibigan niya si Eduardo de Leyte, isang mestizo mula sa Leyte sa Dalaga. Ayaw niyang ipagpalit ang pagkakaibigan para sa isang babae. Ang panglima naman ay si Seiko Usoy. Si Usoy na tinawag ni Rizal na Osei-san ay 23 taon na Haponesa na anak ng isang samurai. Nagtatrabaho ang dalaga sa legasyon ng Espanyol sa Tokyo. Paano sila nagkakilala? Nagkakilala sila noong Pebrero 1888. Nagtrabaho si Pepe sa legasyon ng Espanyol sa bansang Hapon at doon nagkakilala ang dalawa. May kakayahang magsalita ng wikang Ingles at Pranses ang Hapones, kaya madaling nakapagbuo ng relasyon ang dalawa. Tinuruan ng dalaga si Rizal ng wikang Hapon. Ngayon naman, malalaman natin kung paano nagwakas ang kanilang relasyon. Dahil sa kanilang misyon para sa inang bayan, kinailangan niyang umalis at iwan ang Haponesa papuntang San Francisco sa Estados Unidos noong April 13, 1880. Ang pang-anim naman ay si Gertrude Beckett, isa sa 6 na anak ni Charles Beckett. Si Charles ay ang Ingles na nagmamay-ari ng 37 Chalcot Crescent, isang paupahang bahay sa London, England, kung saan namalagi noon si Rizal noong Mayo taong 1888. Paano sila nagkakilala? Paano nabuo ang kanilang relasyon? Dahil minsan tumira si Rizal sa lupa ng mga Beckett, nagkaroon niya nakilala si Gertrude na tinawag niyang Getty. Hindi naglaon ay nagkagusto na ang dalaga kay Pepe. Tinutulungan niya si Rizal sa kanyang mga gawang sining. Kabilang dito ay ang mga Prometheus Bound, The Triumph of Science Over Death, at The Triumph of Death Over Life. Ngayon, paano naman nagwakas ang kanilang relasyon? Umiwas si Rizal sa lalo pang lumalalim na pagtingin ni Getty bago pumunta ng Paris noong Marso 1889. Ibinigay niya ang eskultura ng magkakapatid na Beckett na mismo kanyang nililok. At ang pang-7 ay si Suzanne Jacobi. Si Suzanne Jacobi ay ang pamangkin ng may-ari ng upahang bahay na tinirahan noong ni Rizal sa Brussels noong Pebrero taong 1890. Nagkakilala sila dahil sa mahal na gastusin sa Paris na isipan niyang iwan ang lugar para pumunta sa Brussels at doon mamalagi. Dito niya nakilala si Suzanne. 6 na buwan rin nang sila ay nagkakas. Ngayon, malalaman natin paano nagwakas ang kanilang relasyon. Umalis si Rizal papuntang Madrid. Pero bago yon ay nag-iwan siya ng tsokolate para kay Suzanne. Sumulat sa dalaga na bumalik sa Brussels. Bumalik nga siya noong taong 1891. Subalit hindi para kay Suzanne, kundi para ipagpatuloy na gawin ang kanyang nobelang El Filibusterismo. Pang-8 ay si Nellie Bostid. Si Nellie ay may dugong Pinoy. Ang kanyang ina ay Pilipina, samantalang ang kanyang ama ay isang British. Nagngangalang Eduardo Bostid, isang negosyante. Manliligaw niya si Antonio, kapatid ng kilalang pintor na si Juan Luna. Paano sila nagkakilala? Noong Pebrero 1891, tumira si Rizal sa Villa Ellieda sa Biarritz, French Riviera, kung saan nakatira ang mga Bostid. Naging kaibigan ni Pepe ang pamilyang ito. Sa studio ni Juan Luna ay madalas din nakikipaglaro ng fencing si Pepe, kay Nellie at sa kapatid nitong si Adelina.
Ito ang panahon kung saan naputol ng relasyon na namamagitan sa kanila ni Leonor Rivera na ikakasal na noon kay Henry Keeping. Kaya maaari na ulit siyang magkaroon ng panibago at legal na katipan. Nagkaroon ng paghanga si Nelly kay Rizal. Dahil dito, bigo si Antonio Luna na nooy naliligaw rito. Sa sobrang pagkadibismaya, nagpahayag ang nakainom na general ng maanghang na salita laban sa dalaga. Dito na hinamon si Rizal ang nag-aamok na si Luna sa isang duelo. Hindi naman natuloy ang duelong ito sa paghingi ng tawad ni Antonio. Ngayon malalaman din natin kung paano nagtapos ang relasyon ni Nelly at Rizal. Naisipang minsan na alukoy ng kasal ang dalaga, subalit hindi ito natuloy. Ito ay sa kadahilanan hindi pinalitan ni Rizal ang kanyang pananampalataya sa relihiyong protestantismo na kagustuhan na ni Nelly. Isa pang dahilan ay ang pagtutol ng ina ni Nelly sa relasyon ng dalawa na nagwikang hindi raw kayang buhayin ni Pepe ang kanyang anak. Maayos at mapayapang naghiwalay naman ang dalawa. At ang pangsiyam ay si Josephine Bracken. Si Josephine Bracken ang huling babae ng kanyang buhay. Siya ang may tuturing na legal na asawa ni Rizal. Ang kanyang mga magulang ay parehong Irish, ngunit siya ay sinilang sa Hong Kong, dulce ekstranghera ang bansag ni Pepe sa kanya. Ngayon, paano sila nagkakilala? Si Bracken noon ay 18 taong gulang na naglayag papuntang Dapitan upang samahan ng kanyang ama-ama na si George Topher na magpatingin ng mata kay Rizal. Nabigani si Rizal sa alindog ng dalaga. Hindi nagtagal ay nagkamabutihan ng dalawa. Nanirahan sila sa Barangay Talisya sa Papitan. Hindi boto ang mga kapatid na babae ni Rizal kay Josephine sapagkat di umano'y tauhan siya ng pinadala ng mga praile para matyagaan si Pepe. Gayunpaman, hindi natinag ang relasyon ng dalawa. Nang makabalik si Josephine sa Dapitan mula sa pamamalagi niya sa pamilya Rizal sa Manila, iniregalo ni Pepe ang kanilang pagpapakasal. Nakipag-usap siya kay Padre Antonio Obac, ngunit ayon sa paring ito, ikakasal lamang niya ang dalawang kapalit ng retraksyon ni Rizal. Sa kabila nito, itinuloy ng dalawa ang kanilang pagpapakasal kahit walang basbas ng simbahan. Nagkaroon ng anak si Pepe kay Bracken, subalit patay ang bata sa pagkakasilang. Pinangalanan ni Rizal ang kanyang anak na Francisco. Natapos ang kanilang relasyon dahil binitay si Rizal sa Bagong Bayan. Pagkatapos nito ay bumalik si Josephine sa Hong Kong sa kanyang ama. Napangasawa niya naman si Vicente Abad noong taong 1900s. Nagkaroon siya ng anak dito at pinangalarang Dolores. And ito lamang po ang report about sa buhay pag-ibig ni Dr. Jose Rizal.